programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lahat sa piling marinig. Ikaw ang Ikinapahamak ni Moira ang pagkikita nila ni Zoe at tuluyan na siyang nahuli ng mga pulis. Idamay kaya ni Moira si Carlos kapag hindi siya nito tinulungan? Magandang araw at ito na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala sa Japan, dahil sa mga ebidensyang natuklasan ni Annalyn kay Zoe, ay hindi na niya ito ipinaligtas para mahuli ng tuluyan si Moira. Dahil malakas ang kutob niya na nagsisinungaling sa kanila si Zoe at alam niya na nakikipagkita ito kay Moira dahil sa nakita niya ang bonnet na suot ni Moira at ngayon ay na kay Zoe na. At ang taong tumawag sa hotel na nagpa-return call at nang tawagan niya ito ay si Moira ang sumagot. Hindi naman makapaniwala si Lynette at Robert sa sinabi ni Annalyn, kaya gumawa sila ng paraan para mahuli nila si Zoe at Moira. Kinabukasan, nagpaalam si Zoe sa Daddy Robert niya na may kikitain siyang kaibigan. Nag-alok naman si Robert kay Zoe na sasamahan niya ito pero tumanggi si Zoe dahil hindi naman daw siya makikipag-date. Maya-maya ay dumating naman si Annalyn at nakita niya ang tatay Robert niya at si Zoe at niyaya niya si Zoe na gumala. Pero tinanggihan din ito ni Zoe dahil nakakumit na siya sa friend niya na magkikita sila. Sabi ni Annalyn na okay lang yon at sabay yakap niya kay Zoe para mailagay niya sa bag ni Zoe ang tracking device. Ipinagtaka naman ito ni Zoe kung bakit may payakap-yakap pa si Annalyn. Sabi ni Annalyn na masaya lang siya dahil magkakasama sila sa Japan. Ang hindi alam ni Zoe na siya ang magiging dahilan para mahuli nila si Moira at nagpaalam na si Zoe. Pag-alis ni Zoe ay dumating naman si Lynette at Doc Lindon. Habang sinisimula na ni Annalyn na itrack si Zoe, naitanong ni Doc Lindon kung bakit nila nilagyan ng tracking device ang bag ni Zoe. Di ka ba naniniwala na kaya siya nandito ay para mahuli ang mami niya? Sabi ni Annalyn na nasabi niya na ito sa nanay at tatay niya at may mga ebidensya siya na magpapatunay na matagal nang nagkikita ang mag-inang Moira at Zoe. Maya-maya ay nagyaya na si Robert na sundan na nila si Zoe at baka makalayo pa ito. At nagsama na din sila ng mga pulis ng Japan para hindi na makatakas pa si Moira sa kanila. Samantala, hindi alam ni Zoe na ito na ang oras na mahuhuli na si Moira dahil sa kanya. Hindi niya alam na nasundan siya nila Annalyn, Robert, Lynette at Lindon dahil nilagyan siya ni Annalyn ng tracking device sa bag niya. Paalis na sana si Moira para tumakas pero hindi siya nakatiis na hindi sila magkita ni Zoe bago siya lumipad ng ibang bansa. Sa isang park nag-aantay si Moira kay Zoe para magkita. Maya-maya ay dumating na si Zoe at tinawag niya ang mami Moira niya. Umiiyak na napayakap ang mag-ina sa isa't isa. Humingi ng sorry si Moira kay Zoe dahil kailangan niyang umalis. Kaya ikinalungkot naman ito ni Zoe dahil matatargalan bago ulit na sila magkita ng mami Moira niya. Gustuin man ni Moira na isama si Zoe pero hindi niya maatim na masira ang buhay at karir nito nang dahil sa kanya. Pinayuhan niya si Zoe na huwag siya nitong kakalimutan at ipagpatuloy niya lang ang pagkukunwari sa paghahanap sa kanya dahil naniniwala naman sila. At wala siyang pinagsisisihan sa ginawa niya dahil lahat yun ay para kay Zoe dahil mahal na mahal niya ito. Kaya niyakap niya muli si Zoe ng mahigpit habang umiiyak silang mag-ina. Habang magkayakap ang dalawa, ang hindi nila alam ay nakita na sila ni Robert, Annalyn, Lynette at Doc Lindon at may kasama silang pulis. Tinawag ni Robert si Moira na ikinagulat naman ng mag-ina. Sabi ni Robert na Moira, eto na ang katapusan mo. Huwag mo na kaming pahirapan. May mga kasama kaming pulis, sumuko ka na. Gulat na gulat ang mag-ina kung bakit nalaman nila na magkikita silang dalawa. Tinanong ni Moira si Zoe kung kasama niya ang mga ito. Sabi ni Zoe na hindi ko alam mami kung bakit alam nila na magkikita tayo. Hindi kita ipapahamak sa kanila. Ang nagawa si Moira at tuluyan na siyang hinuli ng mga pulis at habang pinoposasan si Moira ay nagpupumiglas ito at sumisigaw ng tulong. Walang nagawa si Zoe kundi ang mapaiyak at nagmamakaawa na wag nilang hulihin ang mami Moira niya. Galit naman na nilapitan ni Robert si Zoe at sinabi na, napakasinungaling mo Zoe, hindi ka na dapat
pinagkakatiwalaan pa. Akala ko tutulungan mo kami sa paghahanap kay Moira. At kaya ka pala sumama sa akin ay para tulungan mo si Moira na makatakas. Hindi makaimik si Zoe at galit na tiningnan niya si Annalyn. Habang si Moira ay nagpupumigla sa mga pulis, ay nilapitan naman siya ni Lynette. Sabi nito na hindi ka na makakatakas, Moira. Huli ka na. Patong-patong na kaso ang kakaharapin mo sa Pilipinas. At alam ko na din na ikaw ang nag-utos sa tauhan mo na pasukin ang bahay namin ni Carlos at hindi ako papayag na hindi mo pagbayaran ang lahat ng atrasong ginawa mo sa akin at kay Sir Pepe. Galit naman na sinabi ni Moira na wala kang katibayan na ako ang nag-utos, kaya patunayan mo yan. At tuluyan ng dinala ng mga pulis si Moira. Samantala, sa opisina ng magiging attorney ni Dax, kausap nito si Carlos para ibigay ang bayad sa attorney at palabasin niya na galing ito sa isang anonymous donation ang tumulong kay Dax. At pinakiusapan niya ang abogado na sana hindi sasabit ang pangalan niya sa kaso. At walang dapat makakaalam nito lalong-lalo na si Giselle. Ipinangako naman ng abogado kay Carlos na huwag kang mag-alala, makakaasa kang hinding-hindi ka madadamay sa kaso ng kliyente niya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang kumatok ang sekretary nito upang sabihin na may nagpupumilit na pumasok. May bisita po kayo, attorney. Ayaw magpapigil. Naitanong ni attorney at Carlos kung sino. Sabi ng sekretary na si Giselle Tanyag po. Ikinagulat ito ni Carlos, hindi niya alam ang gagawin. Nang biglang pumasok si Giselle at nakita si Carlos. Ipinagtaka ito ni Jess kung bakit nandito si Carlos. Sabi ni Giselle, anong ginagawa mo dito? Sabi ni Carlos na gusto ko din sanang alamin kung sino ang nagbigay ng abogado ni Dax dahil hindi ako makakapayag na makalabas siya kahit na may bigating abogado pa siya. Kaya sinabi ng abogado na may isang tao na ayaw magpasabi ng pangalan na nagbigay ng abogado para kay Dax. Ipinagtaka naman ito ni Giselle pero iba ang kutob ni Giselle. Maya-maya ay nagpaalam na si Carlos. Habang kausap ni Giselle ang abogado ay tumunog ang telepono ni Giselle at nakita niyang tumatawag si Lynette. Agad naman nitong sinagot ni Giselle. Sabi ni Lynette na, Ma'am Giselle, may good news po ako sa inyo. Hawak na po ng mga pulis si Moira. Nahuli na po namin siya. Ikinagulat ni Giselle ang ibinalita ni Lynette. Napaiyak at sa tuwa si Giselle at sinabi niya sa wakas na huli na din ang babaeng yan at mapagbabayaran niya na ang lahat ng kasamaan niya kay Papa. Nabanggit na din ni Lynette na bukas na sila babalik ng Pilipinas kasama nila si Moira. At nagpaalam na si Lynette dahil mag-aayos pa sila ng gamit. Nagpasalamat naman si Giselle kay Lynette at ibinaba na ang tawag. Agad sinabihan ni Giselle ang attorney na nahuli na si Moira at hindi mo na kailangan ipaglaban pa si Dax. At sa tingin ko ay maaabsuelto siya dahil nahuli na si Moira sa Japan, ang mastermind ng lahat. At nagpaalam na si Giselle sa abogado. Kinabukasan sa airport, maagang nagpunta si Giselle para sunduin si Robert at inaabagan niya ang pagdating ni Moira dahil hindi na papayag si Giselle na makatakas pa si Moira. Maya-maya ay dumating na silang lahat kasama na si Moira. Habang naglalakad na nakaposas ang mga kamay niya at hawak siya ng mga pulis. Agad naman sinalubong ni Giselle si Moira at nilapitan niya ito. Sa sobrang galit ni Giselle kay Moira ay bigla niya itong sinampal at sinabihan niya si Moira na sisiguraduhin ko na makukulong ka na. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mong kasamaan kay Papa. Hindi ako titigil na hindi ka mabulok sa kulungan dahil hindi na magtatagal maghihimas ka na ng malamig na rehas sa kulungan. Sumigaw naman si Moira at sinabihan din niya si Giselle na hindi ako nasisindak sa mga sampal mo at hindi ako sayo natatakot. Oras na makawala ang mga kamay ko sa mga poses na to, mas magbigat pang sampal ang ibibigay ko sayo. Malaman kaya nila Giselle na kasabwat ni Moira si Carlos? Tulungan kaya ni Carlos si Moira? Madamay kaya si Carlos ngayong nahuli na si Moira? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.